Durog na ang Pilipinas. Marami na naman durugistang Pilipino. Marami na naman nakawan dahil naghahanap ng pantustos sa bisyo nila. Laganap na ulit ang krimen dahil laganap na ulit ang droga. High, happy days are here again. Ang pinaghirapan linisin ni Presidente Duterte, linamon at linaklak na ng mga buwaya. Buwayang walang kabusugan. Matapos ni Presidente Duterte dalhin sa hustisya ang mga kriminal, matapos niyang dalhin sa rehab ang mga adik na gustong magbago, ayun, siya naman pala ang dadalhin sa The Hague. Fortunately, the country has had help in the war against drugs, namely the 2011 Letter of Agreement or LOA on Narcotics Control and Law Enforcement between the U.S. and the Philippines. Patungkol po hindi sa problematic drug use, kundi patungkol po sa anti-drug trafficking. At ito po din ay may kinalaman sa tax exemption na ibinibigay kaugnay ng International Narcotics and Law Enforcement. Dagdag na paglilinaw po, it is well documented, Mr. President, yung fact na ayon sa Dangerous Drugs Board, drug use in the Philippines was down by 16.6% in 2023. Dagdag po at huli, Mr. President, sinabi rin ng Philippine National Police na nakapagkumpiska sila ng 43.3 billion pesos worth of illegal drugs in the first 3 years of the current administration, 3 times higher than the record of the previous administration over the same period. Ito po ay ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na pinansin na nung unang kalahati nung nakaraang administrasyon, kung kailan inilunsad nga yung war on drugs, mayroon pong 14.3 billion pesos worth of drugs na nakuha po ng PNP. 1/3 po sa 43.3 billion pesos na nakumpiska ng PNP nung unang 3 taon nitong kasalukuyang administrasyon. For the record, Mr. President, kasama po ng aking pagsuporta dito sa resolution na ito. Salamat po, Mr. President.